Naku mga kaibigan, alam niyo yung pakiramdam na parang biglang bumigat ang mundo pero wala kang magawa kundi tumayo at humarap? Yung tipong alam mong tama ka pero ang lahat ng tao sa paligid mo tila ba handa ng maniwala sa masama sa'yo? Grabe, ang kwentong dala ko ngayon, simula pa lang. Parang may kumurot na sa dibdib ko. Isang babaeng hindi sumuko. Kahit pa pati ang sarili niyang kakayahan ay kinwestiyon na yung klaseng tapang na hindi sumisigaw pero nararamdaman mo sa bawat salita. Handa na ba kayo, mga besh? Tara, samahan niyo akong balikan kung paano nagsimula ang lahat sa isang tahimik na silid kung saan ang katotohanan ay kailangan ng ipaglaban. Ang faculty meeting room ay tahimik. Pumasok si Mrs. Perlita Ramirez sa faculty meeting room at nakatayo sa harap ng table. Nakabukas ang folder niya. Diretso ang tingin kay Clarissa. May mga reklamo na lumalabas. Clarissa, sinasabi nilang hindi natututo ang mga estudyante mo. Umangat ang tingin ni Clarissa. Sige, sabihin mo sa akin na mali ang reseta ko. Pero tumikim ka muna. Dahil hindi pwedeng husgahan ang lutuin nang di mo ito natikman. Walang gumalaw sa silid. Naghintay si Mrs. Ramirez. 5 taon kong itinuro sa paaralang ito. 5 taon na hindi ninyo ako pinagdudahan. Ngayon, isang liham na walang tirma ang siyang maniniwalaan ninyo? Matatag na sabi ni Clarissa. Ito ay seryoso. May email na sa TESDA. Tugon ni Mrs. Ramirez, mas matalas. Paano niya patutunayan na hindi siya nagkasala? Kapag ang salita ng isang direktor ay mas malakas kaysa sa isang guro. Tumagal ang katahimikan. Parang may biglang nagbawas ng hangin sa silid. Hindi pa rin nagsasalita si Clarissa. Sa loob ng kanyang isip, nagpatuloy ang pagbilang. Gata, tinatayang 2 tasa, sapat para lumapot. Asukal, 1 tasa. Kalahati kung gusto na may pagpipigil. Kakanggata, ang huling patak, ang nagbibigay ng linamnam. Hawak niya ang bawat numero na parang ang mga ito lamang ang totoo sa silid na yon. Okay, Anya. Sige, sabihin mo sa akin na mali ang reseta ko. Pero tumikim ka muna dahil hindi pwedeng husgahan ng lutuin nang di mo ito natikman. Kumunot ang noo ni Mrs. Ramirez. Ito ay hindi tungkol sa pagluluto. Clarissa, teka, sabad ni Joseph. Nakatayo na sa kanyang pwesto. Maari bang makita muna natin ang ebidensya bago tayo maghusga? Reklamo lang ito, hindi pa hatol. Joseph, naintindihan ko ang iyong posisyon. Sagot ni Mrs. Ramirez, ang investigasyon ay nagpapatuloy at may email na sa TESDA. Hindi ito maaaring balewalain. Mula sa pintuan, may narinig na mahinang paghinga si Jem, nakatago sa may pinto. Kinakagat ang labi. Ma'am? Sabi niya, pasimpleng pabulong kay Clarissa. Huwag po kayong susuko. Hindi po totoo yan. Naramdaman ni Clarissa ang bigat sa kanyang bag. Ang notebook. Ang kanyang notebook, puno ng pangalan ng estudyante, komento, pag-asang di nakikita ng direktor. Ito hindi ledger. Hindi ito ebidensya. Ngunit alam niya na isang araw, ito ay magiging sandata. Tumayo siya. Tumingin siya kay Joseph. Natagpo ang kanilang mga mata. Hindi pa tapos ang laban. Lunes, 10 ng umaga. Lobby ng ELB. Ang lobby ay tahimik. Tanging ang mahinang huni ng bentilador sa kisame at ang kaluskos ng pahina ng diaryo ng guard sa reception ang naririnig. Nakaupo si Clarissa sa may waiting area, sa isa sa mga upuang plastik na may kupas na berdeng tapes. Hawak niya ang notebook, medyo kupas na ang kabalat, walang pilas sa gilid. Pinipilit niyang ayusin ang mga papeles para sa susunod na klase. Kakaning paho, saging na saba, gata. Paulit-ulit niyang binibilang ang mga sangkap sa isip. Bahagyang gumagalaw ang mga daliri niya sa ibabaw ng pahina. 3 kilo ng malagkit, 2 tasa ng gata, 1 piraso ng paho, naputol ang bilang ng may tumawag.
Clarissa Bautista? Lumingon siya. Isang babae ang nakatayo sa may pintuan, naka-blazer na kulay abo, may bitbit na folder at printout ng email na nakasilip sa gilid ng folder. Mukhang opisyal. Ang kanyang sapatos ay may mahinang tunog sa sahig na marmol habang humakbang siya papalapit. Opo, ako po si Clarissa. Tumayo si Clarissa. Inilapag ang notebook sa tabi ng upuan. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Lorna Abad. Inilahad nito ang kamay, malamig ang palad, matatag ang pagkakipagkamay. Tresda Provincial Coordinator. Tumayo si Clarissa ng tuwid. Bumigat ang dibdib niya, parang may biglang umupo sa sternum niya. May problema po ba? May natanggap kaming anonymous complaint, sabi ni Lorna. Diretso ang tingin, walang kurap. Kailangan naming i-audit ang inyong klase. Ngayong linggo na... Clarissa, ano pong laman ng reklamo? Ang boses niya ay mahina pero matatag, hinawakan niya ang gilid ng notebook. Hindi ko mabubunyag ang nagreklamo, sagot ni Lorna. Mahinahon pero matigas, parang bakal na binalot ng tela. Bahala na ang audit, ang magsabi ko may katotohanan ng akusasyon. Sumupot si Joseph mula sa may likod ng lobby. Nakabarong siya. May bitbit na kape, puting styrofoam cup. May usok pang sumisilip sa butas ng takip. Ma'am Lorna, magandang umaga. Tumango siya, bahagyang yumuko. Lorna. Joseph, akala ko ba wala ka ngayong umaga? Kinuha niya ang tingin kay Clarissa at inilipat kay Joseph. Nag-early ako, may inaasikaso. Tumabi siya kay Clarissa. Sumandal sa counter na may linoleum na kupas na ang balikat niya ay bahagyang humipo sa balikat ni Clarissa. Ma'am, kilala ko si Clarissa. Hindi siya ganyan. Handa kami makipagtulungan sa audit? Tumango si Clarissa. Binuksan niya ang notebook. Ang pahina ay may sulat kamay na puno ng tala ng mga estudyante. Marka, progreso. Sige, i-audit ninyo. Ito ang totoong ulat, ang pag-ulat ng bawat estudyante. Hindi ledger ng resibo, pero kumpleto ang talako. Inilahad niya ang notebook. Ang pabalat ay nakabukas. Ang mga pahina ay bahagyang kumulot sa gilid. Ngunit hindi ito kinuha ni Lorna. Hindi ko kailangan ng notebook, sabi ni Lorna. Ang mga mata niya ay nanatili sa mukha ni Clarissa. May taktang araw ang inspeksyon. Asahan ninyo ang isang buong pagsusuri, klase, budget, estudyante, lahat. Ilang saglit na katahimikan. Ang bentilador ay umiikot. Ang hangin ay dumampi sa pisngi ni Clarissa. Naririnig niya ang sarili niyang paghinga. Bukas ng 8, dagdag ni Lorna. Binuksan niya ang folder, sinulyapan ng isang papel, saka isinara ito. Dalhin ang lahat ng dokumento. Tumalikod siya. Ang mga hakbang niya ay may kumpas, tiyak, walang alinlangan. Naglakad palabas ng lobby. Ang anino niya ay sumabay sa liwanag na pumapasok mula sa pinto. Nawala sa pintuan. Ang tunog ng sapatos ay unti-unting humina hanggang sa mawala. Nanatiling nakatayo si Clarissa. Hawak pa rin ang notebook. Hindi niya namamalayang pinipisil niya ang pabalat nito. Pumaputi ang kanyang mga daliri sa pagkakapit. Ang karton ay lumulutang sa ilalim ng presyon. Ang paligid ay tila lumamig. Ang hangin ay biglang naging mas makapal. Clarissa? Nilinggo niya si Joseph. Wala siyang sinabi. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, pero walang lumabas na salita. Ngunit nanatili siya sa tabi. Hindi umaalis. Hindi nagtatanong. Ang kanyang kamay na may hawak na kape ay hindi gumagalaw. Ang kanyang balikat ay nanatiling malapit sa kanya. Parang sinasabi na nandito lang siya. Pumasok si Clarissa sa pintuan ng kanilang maliit na bahay. Ang bisagra ay umangil lang mahina habang isinasara niya ito. Ang bag na may notebook ay mabigat pa rin sa kanyang balikat. Ang strap ay tila lumulubog sa kanyang balat. Dala-dala ang bigat ng hindi pa natatapos na araw.
Sa loob, ang silid ay tahimik maliban sa ungol ng electric fan sa sulok at ang mahinang kaluskos ng papel. Pinilit niyang ngumiti nang makita si Maya na nakaupo sa sahig, may hawak na krayola at papel. Ang kanyang mga tuhod ay nakayuko. Ang kanyang dila ay bahagyang nakalabas sa konsentrasyon. Ang liwanag mula sa bintana ay sumasayaw sa kanyang buhok. "Nay, uwi ka na pala?" Masaya siyang tumakbo palapit. Ang kanyang mga yapak ay mabilis at magaan sa sahig. Ang krayola ay nahulog mula sa kanyang kamay at gumulong. Yumuko si Clarissa at hinalikan ng kanyang anak sa noo. "Oh, anak, na-traffic lang." Ang kanyang labi ay dumampi sa mainit na balat ng bata, ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng pagod na hindi niya maitago. Pero hindi nakatakas sa mga mata ng 8 taong gulang ang pagod sa mukha ng kanyang ina. Maya-maya, tiningnan siya nito ng diretsyo. Ang mga mata ni Maya ay malalawak at maingat, parang nagbabasa ng isang lihim na nakasulat sa noo ni Clarissa. "Nay, bakit po malungkot kayo?" Napahinto si Clarissa. Ang kanyang kamay na nasa balikat ng bag ay bumagal. Hindi siya marunong magsinungaling kay Maya. Kaya sa halip, hinimas niya ang pisingi ng bata. Ang kanyang palad ay magaspang. Ang balat ni Maya ay makinis at malamig. "Pagod lang ako, anak. Wala kang dapat ipag-alala." Ngunit ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya. Ngunit si Maya ay hindi naniwala. Tumakbo siya palayo sa maliit na mesa. Pumapalakpak ang kanyang mga paa sa sahig at bumalik na may hawak na isang papel na may guhit, sulat kamay. Kulay lila ang krayola at maingat na nakatiklop. Ang mga sulok ay bahagyang gusot, parang hinawakan ng maraming beses. Iniabot niya ito sa kanyang ina. Maliit at matatag ang kanyang mga kamay. "Para sa'yo, Nay." Binuklat ito ni Clarissa. Ang mga letra ay hindi pantay. Ang iba ay malaki, ang iba ay maliit. Ngunit malinaw ang bawat salita. 1 tasa ng tapang, 2 kutsarang pagmamahal, 1 pitsil ng tiwala. "Ikaw? Nay." Napahinto si Clarissa. Ang kanyang mga daliri ay umangat sa gilid ng papel. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Hindi siya makapagsalita. Ang silid ay tila mas tahimik. Ang fan ay umuungol ng mas malakas sa kanyang pandinig. "Alam ko po kasi, minsan natatakot si Nay," sabi ni Maya. Ang boses ay tahimik ngunit matatag. Hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Pero sabi ni Lola Luz, kapag marunong kang magluto, kaya mo ang lahat. Tumawa si Clarissa, isang tawa na may kasamang tigil na hikbi. Ang tunog ay nanginginig, paragbasag na salamin. Lumuhod siya at niyakap si Maya ng mahigpit. Ang kanyang mga braso ay pumulupot sa maliit na katawan. Ang kanyang baba ay nakasandal sa balikat ng bata. Ang buhok ni Maya ay may amoy ng sabon at alikabok. Hindi siya umiyak, hindi sa harap ni Maya. Ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga daliri ay kumakapit sa likod ng damit ng bata, parang hinahanap ang lupa. "Mahal kita, anak," bulong niya. Ang kanyang hininga ay mainit sa leeg ni Maya. Habang hawak pa rin si Maya, bahagyang iniiwasan ni Clarissa ang buhok ng bata. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa pabalat ng notebook na nasa tabi nila. Ang balat ng notebook ay malamig at makinis, puno ng mga gasgas at mantsa ng tinta. Nakita niya ang sulat kamay na tala, ang reseta na nasa pagitan ng mga pahina. Ang mga titik ay nakatitik sa kanya, isang paalala ng kanyang ibang trabaho. "Kailangan ko maging matatag para sa'yo, anak," bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw laban sa buhok ni Maya. "Para sa'yo." Binitawan niya si Maya at ngumiti. Sa pagkakataong ito, totoo ang ngiti. Namumula ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga labi ay hindi nanginginig. Pagkatapos ay, maingat niyang kinuha ang tala ng bata. Ang papel ay manipis. Ang krayola ay kumalat sa gilid. Binuksan niya ang notebook.
at sa isang walang laman na pahina, dahan-dahan niyang inilagay ang papel. Ang kanyang mga daliri ay pumipindot sa mga gilid, parang sinusubukang itago ang sandaling ito sa pagitan ng mga reseta at komento. Hindi niya ito itinago. Inilagay niya ito kung saan palagi niya itong makikita, sa pagitan ng kanyang mga recipe at ng kanyang mga tala tungkol sa mga estudyante. Doon, sa notebook na yon, may bago na siyang reseta. Isang reseta na hindi niya kailanman makakalimutan. Sa unang pagkakataon ng gabing yon, naramdaman niyang muli ang init ng kanyang puso. Nakita niya ang pangalan ni Maya, ang unang pahina ng kanyang pinakabagong reseta. Pumasok si Mrs. Ramirez sa kitchen lab. Walang katok, walang paalam. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay matalim. Parang bawat hakbang ay may bigat na hindi basta-basta mamatatakasan. Diretso ang tingin niya sa harap ng klase. Parang may dala siyang hatol na matagal nang nakasulat. Umuga ang malamig na hangin mula sa bentil, ador, at may amoy ng gata at asukal na nanatili sa paligid mula sa nakaraang gawain. "Tigil muna ang klase," sabi niya. Ang boses niya ay parang bakal, walang pag-aatubili, walang puwang para sa tanong. "Mula ngayon, bawal ka munang pumasok dito. Clarissa, habang inaayos ang investigasyon." Nagulat si Clarissa. Nanlamig ang kamay niya, parang biglang nawala ang lahat ng init sa palad niya. Parang kinuha ng hangin ang kahit na anong hawak niya. Hindi siya makapaniwala. Ang kitchen lab na ito ang tanging lugar na alam niyang kaya niyang kontrolin. Ang mga kalan, ang mga kutsara, ang mga sangkap na nakahanay sa istante, lahat ay may sistema na siya mismo ang nagtayo. Napatitig siya sa mesa, sa mga butil ng asin na natapon, sa maliit na tasa ng asukal. "Ano po ang nangyari, ma'am?" Tanong niya, pilit na kalmado ang boses, pilit na hindi manginig ang labi. "May nawawala po ba?" "May nawawalang pondo," sagot ni Mrs. Ramirez. Hindi siya lumingon kay Clarissa. Sa halip, itinuro niya si Jem. Ang daliri niya ay tuwid, parang patalim na nakatuon sa isang target. "Ikaw ang nag-aasikaso ng budget ng ingredients. May nawawala. At kailangan namin malaman kung saan." Tumayo si Jem. Nanginginig ang tuhod, pero matigas ang panga. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang upuan. Parang hinahanap ang anumang bagay na pwedeng hawakan para hindi siya mahulog. "Hindi po ako magnanakaw, ma'am," sabi niya. Ang boses niya ay parang pilit na lumalabas sa lalamunan, parang may bumabara. "Hindi po ako." Umatras siya ng isang maliit na hakbang, pero hindi siya umupo. Parang gusto niyang tumakbo, pero hindi niya alam kung saan. Teka, namagitan si Joseph. Tumayo siya mula sa upuan sa gilid, at ang kanyang upuan ay umuga ng kaunti sa sahig, isang mahinang langit-ngit. "Ma'am, baka may paliwanag. Huwag munang tapusin ang klase. Baka may mali lang sa recording ng budget." Nalingon niya si Clarissa pagkatapos si Jem. Parang may hinahanap siyang sagot sa kanilang mga mukha. Ang kanyang kamay ay nakataas, parang papalapit sa balikat ni Jem. Pero hindi niya ito hinawakan. Umiling si Mrs. Ramirez. Ang kanyang muka ay walang ekspresyon, walang galit, walang awa. Parang natigilan na sa isang desisyong matagal nang ginawa. Hinarap niya si Clarissa. "Umuwi ka muna, Clarissa. Iwasan na nating lumaki pa." Tumango si Clarissa. Maingat niyang linis at iniwan ang mesa. Ang kanyang mga daliri ay sumusunod sa mga butil ng asin. Isang galaw, dalawang galaw. Parang may ritmo na kailangan niyang sundin. Bumibilang siya sa isip. Gata, malagkit, asukal, asin, 8 sangkap, 14 na hakbang. Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Ang bilang ay parang ang tanging bagay na hindi naaapektuhan ng anuman, ang tanging bagay na hindi nawawala. Nakayuko si Jem. Hindi siya umiiyak, pero nakita ng buong klase ang bigat na akusasyon sa kanyang balikat. Parang may biglang pumutok sa kanyang dibdib,
at walang makakapag-ayos nito. Ang hangin sa kitchen lab ay biglang naging makapal, parang may sinunog na asukal na hindi na maaaring balikan. Ang araw ng Martes ay tila may sariling bigat. Nakaupo si Clarissa sa bench sa hardin ng ELB. Ang mga halaman na dati niyang inaalagaan ay tila nalalanta sa init. Ang notebook ay nasa kanyang kandungan, nakabukas sa pahina kung saan nakasulat ang pangalan ni Jem. Hindi niya alam kung gaano katagal siya naroon. Sapat na upang maramdaman ang unti-unting pag-init ng aspalto sa ilalim ng kanyang mga paa. Narinig niya ang mga yabag. Hindi siya lumingon. Clarissa? Si Joseph, nakaupo siya sa tabi niya. Hindi masyadong malapit, hindi masyadong malayo. Akala ko ba umuwi ka na? Hindi ko pa kaya, sabi niya. Tila lumulutang sa hangin ang boses. Parang kung uwi ako, inaamin kong may kasalanan ako. Tumango si Joseph. Hindi siya nagsalita saglit. Tila hinihintay ang tamang sandali. Alam mo? Sabi niya sa wakas. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa kanila. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay, sabi ni Clarissa. Ang mga daliri ay dumadampi sa pahina ng notebook. Parang inaamin kong may kasalanan ako kapag umalis ako ng tahimik. Tumango si Joseph. Kaya nandito ka pa? Kailangan kong manatili. Para kay Jem, para sa iba. Hindi kita iiwan, sabi ni Joseph. Matatag ang boses. Gagawin kong marinig ang mga estudyante mo. Kailangan lang nating mag-isip ng paraan. Tumingin si Clarissa sa kanya. Sa unang pagkakataon, may nakita siyang bagay sa kanyang mga mata. Hindi awa, hindi pag-aalala, kundi paninindigan. Paano? Tanong niya. May mga estudyante na handang magsalita. Kailangan lang natin ng tamang platform. Binuksan ni Clarissa ang notebook. Ang mga pahina ay tila may sariling buhay. Mga sulat kamay na reseta, mga komento, mga pangalan. Hinanap niya ang tab na may pamagat na nangangailangan ng tiwala. At doon, sa ilalim ng linyang yon, isinulat niya ang pangalan ni Jem. Si Jem, sabi niya, tila pabulong ang boses. Kailangan niya ng tiwala. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Tumingin si Joseph sa notebook. Alam mo, sabi niya, ang notebook mo ay hindi ebidensya ng pagkakasala. Ebidensya ito ng pagmamahal. Natigilan si Clarissa. Ano? Ang bawat pangalan na isinulat mo, sabi ni Joseph, ay hindi tensyon ng guro. Ito ay tala ng taong nagmamahal. Ang bawat komento ay hindi pagsusuri. Ito ay pag-asa. Tumahimik si Clarissa. Hindi ko alam kung sapat yon. Sabi niya, hindi mo kailangan malaman. Sabi ni Joseph, kailangan mo lang maniwala. Ngumiti si Clarissa. Salamat, sabi niya. Tumango si Joseph, hindi pa tapos, Clarissa. Pero hindi ka nag-iisa. Tumingin si Clarissa sa notebook. Ang mga pahina ay tila humihinga. Ang mga pangalan, ang mga reseta, ang mga pangarap. Hindi pa rin nawala ang kaba. Ngunit sa unang pagkakataon, may kasama siyang daladala. Kumatok si Mrs. Ramirez sa pinto ng bahay ni Clarissa. 3 mahinang katok. May pag-aalangan, ngunit may bigat sa bawat palo ng kanyang mga buko sa kahoy. 8:00 na ng gabi, at ang hangin ay mainit pa rin. Nananatili ang hapdi ng araw sa balat. Walang kahit anong simoy ng hangin na dumaraan sa eskinita. Ang ilaw sa labas ay madilaw-dilaw, at ang mga anino ay humahaba sa semento. Nang buksan ni Clarissa ang pinto, isang langit-ngit ang sumabay sa paggalaw ng bisagra. Nakita niya ang pagod, hindi lang sa mukha, kundi sa buong pagkatao ng direktor. Ang mga balikat ni Mrs. Ramirez ay bahagyan makayuko. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ang mga mata ay may mabigat na salamin, parang kulang sa tulog o may dinadalang mabigat na kaisipan. Ang mga kamay ay mahigpit na may dalang folder, isang manipis na manila folder, kulay brown, na may gusot sa gilid.
Ma'am, sabi ni Clarissa. Ang kanyang boses ay bahagya lamang. May problema po ba? Tumigil siya sa pintuan. Hindi pa lumalabas ng tuluyan. Ang kanyang mga daliri ay nakasabit sa hamba. Hindi sumagot si Mrs. Ramirez. Pumasok siya nang hindi naghihintay ng imbitasyon. Ang kanyang mga sapatos ay may mahinang tunog sa sahig na kahoy, isang sunod-sunod na yabag. Umupo siya sa sopa. Inilapag ang folder sa mesa, isang maliit na mesa na may basag sa isang sulok, at tumingin kay Clarissa ng diretso. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila ng lamig, kahit mainit pa sa labas. Kung magre-resign ka na lang, wala na magiging problema, sabi niya. Ang boses ay patag, walang emosyon, ngunit may pirming panga sa ilalim ng salita. Tumayo si Clarissa. Ang kanyang notebook ay nasa tabi, ang reseta ng kakanin na may sulat kamay na mga tala. Ang pabalat ay kupas na at may tupi sa gitna. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang pumulupot sa gilid ng papel. Naramdaman niya ang init ng kanyang palad sa karton. Ma'am, sabi niya, mahinahon, parang pinipigilan ng boses na manginig. Utang na loob ko po sa inyo ang trabahong ito. Alam ko po yan. Huminto siya. Isang saglit na katahimikan ang pumuno sa pagitan nila. Tumango si Mrs. Ramirez. Ngunit ang kanyang panga ay nanatiling matigas. Ang mga kalamnan sa kanyang leeg ay naninigas. Pero hindi ko po kayo maipagkakautang ang katotohanan, patuloy ni Clarissa. Ang kanyang mga mata ay diretso sa mukha ng direktor. Walang pag-iwas. Si Jem ay hindi magnanakaw. Alam ko po yan. Bumuntong hininga si Mrs. Ramirez, isang malalim, mabigat na paghinga na parang nagmula sa ilalim ng kanyang dibdib. Binuksan niya ang folder, ngunit hindi ito ipinakita. Ang mga pahina ay kumuluskos sa loob. Isang manipis na tunog na tila nagbabala. Sa food fair, may ihahanda akong ulat, sabi niya. Hindi siya tumingin kay Clarissa habang nagsasalita. Sa halip ay sa mesa. Sa folder, mag-isip-isip ka, Clarissa. Hindi kumibo si Clarissa. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa pabalat ng notebook. Pinapakiramdaman ang mga gasgas at tupi. Sa loob, may pangalan, may reseta, may tala ng bawat estudyante. At isang maliit na papel na sulat kamay ni Maya, nakatupi sa apat, na may sulok na bahagyang napunit. Ramdam niya ang bigat ng papel kahit hindi ito binubuksan. Kung yan po ang desisyon ninyo, ma'am, sabi ni Clarissa. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Parang tumigas ang bawat salita. Hihintayin ko po kayo ron. Napatitig si Mrs. Ramirez. Hindi siya nagsalita. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag saglit. Parang may gusto siyang sabihin ngunit pinigilan. Tumayo siya. Kinuha ang folder, isang mabilis na pagkaagaw. Ang mga gilid ng folder ay kumaluskos at lumabas ng bahay nang hindi lumilingon. Ang kanyang mga yabag ay lumakas sa labas hanggang sa mawala sa kanto ng eskinita. Nang magsara ang pinto, isang mahinang lagok ang tumunog at tumahimik ang lahat. Niyakap ni Clarissa ang sarili. Ang kanyang mga bisig ay mahigpit na pumulupot sa kanyang katawan. Naramdaman ang lamig ng hangin sa kanyang balat. Ang simoy mula sa bintana ay biglang dumampi para may humiip ng malamig. Binuksan niya ang notebook at hinanap ang tala ni Maya, ang reseta para sa kanya. Ang mga letra ay maliit, bahagyang nanginginig na parang isinulat sa gilid ng mesa. Isang tasa ng tapang, 2 kutsarang pagmamahal, isang pitchel ng tiwala. Binasa niya ito ng 2 beses. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, isang bahagyang panginginig na nagsimula sa kanyang mga daliri at umakyat sa kanyang mga braso hanggang sa kanyang dibdib. Ang silid ay tila mas maliit, mas tahimik, at ang tanging tunog ay ang kanyang sariling paghinga, mabagal at matatag. Reflective. Ano nga ba ang tunay na halaga ng notebook na yun, mga kaibigan? Sa kwentong ito,
Ang reseta ay hindi basta tala ng sangkap. Ito ay tala ng pagmamahal, ng mga pangalang hindi dapat kalimutan. Grabe, hindi man lang binigyan ng pagkakataon si Jem na magpaliwanag. Parang hatol na agad ang desisyon ni Mrs. Ramirez. Pero yung sinabi ni Joseph na ang notebook ay ebidensya ng pagmamahal, hindi ng pagkakasala. Nako, yun ang nagpatigil sa akin. Ngayon, may darating na pagsubok, isag-alok na maaring magbago ng lahat. Sa food fair na yon, kaya ba ni Clarissa napatunayan na si Jem ay inosente? Kaya ba niyang labanan ng akusasyon? Miyerkules, 9 ng umaga. Sa lobby ng ELB, nakaupo si Kiko sa isang upuan malapit sa pinto. Paulit-ulit niyang pinipihit ang cellphone sa kamay. Nang makita sina Clarissa at Joseph na pumasok, tumayo siya agad. "Ma'am, sir," sabi ni Kiko, boses na halos bulong. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Parang may mabigat siyang dinadala. "Anong nangyari, Kiko?" tanong ni Clarissa. Hindi siya makatulog kagabi. At alam niyang halata ito sa kanyang muka. "Ma'am, may nabalitaan po ako sa opisina ng developer." Huminto si Kiko. Tumingin sa paligid. "Ibebenta po ang paaralan kay Mr. Villanueva. Dahil may utang ang pamilya Ramirez sa alkalde, 2.5 milyon piso po." Nanlaki ang mata ni Clarissa. 2.5 milyon? Nauutal siya. "Saan mo naman nalaman yan, Kiko?" "Sa opisina po namin, ma'am. Lihiman daw ito. Hindi natatago ang ganun kalaking utang." Nakatitig si Kiko sa sahig. "Narinig ko po si Mr. Villanueva mismo. Sinabi niya na pumayag na raw si Mrs. Ramirez." Tumalikod si Joseph. Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Ama ko palang pinagkakautangan nila." "Joseph!" bulong ni Clarissa. Pero itinaas ni Joseph ang kamay. "Hindi ko alam. Hindi niya sinabi sa akin." Nilingon niya si Kiko. "Sigurado ka ba?" "Opo. Sir, narinig ko po mismo." Tumango si Joseph. Ilang segundo siyang tahimik, parang pinoproseso ang lahat. "Kiko, may iba ka pa bang alam?" tanong ni Clarissa. Mahina ang boses. "Opo, ma'am." Tiningnan ni Kiko si Clarissa ng diretsyo. "May expose po si Mrs. Ramirez sa food fair. Para siraan kayo, may ihahanda siyang ulat tungkol sa nakatagong pera. 150,000. Gawa-gawa lang daw po." Napahawak si Clarissa sa kanyang dibdib. "Sa food fair, kailangan ninyong mag-ingat." "Ma'am," sabi ni Kiko, "gusto niya kayong tanggalin sa harap ng lahat." Tumayo si Clarissa. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pero matatag ang kanyang boses. "Salamat, Kiko. Malaking tulong ito." "Wala anuman po, ma'am." Nilingon ni Kiko si Joseph. "Sir, pasensya na po. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, pero hindi ko po kayang manahimik." Umiling si Joseph. "Tama ang ginawa mo. Ako na ang bahala." Nagpaalam si Kiko at mabilis na lumabas ng lobby. Naiwan sina Clarissa at Joseph. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Clarissa ang bigat ng katotohanan. Hindi na siya nag-iisa. Alam na niya ang kalaban. At sa wakas, may laban siya. Sa hardin, tahimik ang paligid. Ang mga dahon ng saging ay bahagyang gumagalaw sa hangin ng hapon, isang mahinang kaluskos na tila humahaplos sa bawat talim ng damo. Nakaupo si Clarissa sa lumang bench. Hawak ang notebook. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig sa gilid ng pahina. Ang mga letra ay malabo sa kanyang paningin. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang mga salitang bumabagabag sa kanya. Ang bigat na bumabalot sa kanyang dibdib, tumabi si Joseph. Hindi siya nagsalita agad. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik sa damuhan. Isang magaan na pagyuko ng bench habang siya ay umuupo. Tumingin siya sa malayo. Sa mga gusaling patim na sa lilim ng gabi, ang mga anino ay humahaba. Dumadausdos sa mga pader na sementado. Ilang saglit na katahimikan ang lumipas.
Tanging ang hangin at ang malayong tawanan ng mga estudyante mula sa loob ng gusali ang nag-iwan ng bakas. "Clarissa," sabi niya. Mahina. Ang kanyang tinig ay parang bulong na dala ng hangin. "Alam mo, buong buhay ko, pakiramdam ko, may utang akong hindi ko kayang bayaran, hindi pera, kundi dangal." Napatingin si Clarissa sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Unang beses na may nagsabi ng ganon sa kanya, na hindi siya hinuhusgahan, hindi siya inaakusahan, kundi nagsasabi ng kanyang sariling sakit. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mukha ni Joseph, sa bahagyang pagkunot ng kanyang no. Sa paghinga niya na mahinahon, nuwit may bigat. "Paanong tanggal?" tanong niya, halos pabulong. Ang kanyang boses ay basag, parang nahihirapang lumabas sa kanyang lalamunan. "Ang tatay ko," sagot ni Joseph, isang paghinto. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang tuhod. "Alam mo na, siya ang alkalde. Pero hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo na ang utang na pamilya Ramirez, sa kanya yon, at ako, anak niya, ay parang may bahagi ng kasalanan." Tumango si Clarissa. Hindi siya nagsalita. Nakinig lang siya. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumigay. Ang notebook ay nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mga pahina ay nanginginig sa kanyang mga kamay. "Kaya nauunawaan kita," dagdag ni Joseph. Ang kanyang mga salita ay dahan-dahan. Parang binabalanse ang bawat bigat. "Alam kong may pinagdadaanan ka. Hindi kita kailangan patunayan. Pero gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa." Naramdaman ni Clarissa ang bigat ng kanyang mga salita. Parang may pumunit sa dingding na matagal niyang itinayo, isang tahimik na pagguho sa loob ng kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, may nakakita sa kanya nang hindi siya hinuhusgahan. Hindi siya tinitingnan bilang isang guro. Hindi bilang isang empleyado, kundi bilang tao. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit hindi siya umiyak. "Joseph," sabi niya, bumuntong hininga. Ang kanyang hininga ay mahaba, parang naglalabas ang lahat ng tago. "May sasabihin ako sa'yo. Hindi ko ito sinabi kaninuman." "Ano yon?" tanong ni Joseph. Ang kanyang katawan ay bahagyang sumandal. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanya. Tumingin siya sa kanyang notebook. Ang mga pahina ay nakasulat ang mga pangalan ng estudyante, mga letra na nakaayos. Ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang dako. Pero hindi yon ang kanyang sinasabi. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa gilid ng papel, parang naghahanap ng saligan. "Ang tatay ko," simula niya, mahina. Ang kanyang boses ay parang hininga na lamang. "Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang hindi siya pumunta sa graduation ko, o ang malaman na may bagong pamilya pala siya." Napahinto siya. Nanginginig ang kanyang boses. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Isang ibon ay lumipad mula sa puno ng saging. Ang mga dahon ay kumaluskos. 12 taon na ang nakalipas. Pero hanggang ngayon, tuwing may nagmamahal sa akin, iniisip ko, kailan ba ako iiwan ito? Nakinig si Joseph. Hindi siya nag-alok ng solusyon. Hindi siya nagsabi ng okay lang o makakalimutan mo rin yan. Nakinig lang siya. At sa katahimikan na yon, naramdaman ni Clarissa ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Na hindi siya nag-iisa. Ang hangin ay dumampi sa kanyang pisngi. Malamig, ngunit hindi masakit. "Pasensya na," sabi niya. Pilit na numiti. Ang kanyang mga labi ay bahagyan langing inig. "Hindi ko alam kung bakit ko ito sinasabi sa'yo. Dahil kailangan mong marinig ang sarili mo," sagot ni Joseph. Ang kanyang tinig ay matatag, ngunit malambot. Hindi kailangan ng solusyon. Kailangan lang ng saksi. Tumango si Clarissa. Tumingin siya sa malayo. Ang langit ay nagiging kahel na. Isang mainit na kulay na parang naghahalo sa asul ng hapon. Unti-unting nalalagas ang liwanag.
Ang mga estudyante ay nasa loob. Nag-aaral, nagluluto. Ang tunog ng mga kaldero at tawanan ay dumadaloy mula sa bintana at sa kabila ng lahat, ng banta ni Mrs. Ramirez, ng akusasyon, ng pagod, may nagbago sa kanya. Isang bigat ang bumaba mula sa kanyang balikat. Kailangan kong lumaban, sabi niya. Matatag, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Hindi para sa akin, para sa kanila. Tumingin si Joseph sa kanya. Ngumiti siya. Bahagya. Isang ngiti na hindi nangangako. Hindi nagsasalita ng madali. Isang simpleng pagkilala. At ako, nandito lang ako. Hindi para magbigay ng solusyon. Para makinig. Para tumayo sa tabi mo. Napangiti si Clarissa. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Ang mga anino ng hapon ay humahaba, ngunit ang liwanag sa kanyang dibdib ay nanatili. Dumating si Joseph sa bahay nila. Madilim na ang paligid. 8 oras na ng gabi. Binuksan niya ang pinto ng kusina. Ang lumang bisagra ay umangil ng mahina. Ang malamig na knob ay dumulas sa kanyang palat. Ang tanging ilaw na naiwan ay ang maliit na bumbilya sa ibabaw ng lababo. Isang madilaw na liwanag na halos hindi umabot sa mga sulok. Tahimik ang lahat. Tanging ang mahinang hugong ng refrigerator ang pumupuno sa hangin. Amoy alikabok at lumang mantika. Isang amoy na nananatiling parang anino sa bawat paghinga niya. Naroon pa rin ang mga kagamitan ng kanyang ina. Ang kawaling itim na may kalawang sa gilid. Ang sandok na kahoy na may bitak sa dulo. Ang mga kalderong nakasalansan sa ibabaw ng lumang aparador. Hindi na niya ito ginagamit. Pero hindi niya ito matapon. Parang may multong nananatili sa bawat bagay. Ang alaala ng mga kamay na humarak sa mga ito. Ang amoy ng sabaw na kumukulo tuwing umaga bago siya pumasok sa eskwela. Nakatayo siya sandali. Hinayaan ang sarili na matunaw sa katahimikan. Hinawakan niya ang kutsilyong luma ni Estela. Ang talim nito ay manipis na, kinakalawang sa ilang bahagi, pero matalas pa rin. Naramdaman niya ang bigat nito sa kanyang palad. Ang malamig na metal na dumampi sa kanyang balat. Ang kaunting vibration ng bahagya niyang igalaw ang talim. Sa pagkakahawak niya, biglang sumulpot ang imahe ng kanyang ina. Nakatayo sa harap ng kalan, nakatali ang buhok, piniprito ang tinapa, ang mantika ay sumisirit sa kawali. Anak, huwag mong kalimutan ang pinagmulan mo, sabi nito dati. Ang boses ay tahimik pero matibay. Parang pako na hindi na maalis. Hindi pera ang magpapalaki sa'yo, kundi ang danggal. Sa kabilang banda, ang alaala ng kanyang ama, ang alkalde, na laging may dalang sobre ng pera, laging may niting mabigat. Ang mga daliring may singsing na ginto. Ganito ang mundo, Jojo. Kung ayaw mong maging biktima, maging bahagi ng sistema. Naalala niya ang kahihiyan, ang bulong ng mga kapitbahay, ang titig ng mga estudyante, ang bigat ng pangalan niya na dala-dala niya araw-araw, parang isang damit na hindi na maalis. Anak ng alkalde, sabi nila, kaya pala may trabaho agad. Hindi nila alam na ang posisyon niya ay hindi biyaya, ito ay tanikala. Kinagat niya ang kanyang labi. Ipinangako niya sa sarili na gagamitin niya ang posisyon para sa tama, hindi para sa kapangyarihan, hindi para sa pangalan ng kanyang ama. Para kay Clarissa, para kay Jem, para sa mga estudyanteng hindi makapagsalita. Hindi ako magiging katulad niya. Sabi niya ng pabulong, ang kutsilyo ay nakahawak pa rin sa kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay pumulupot sa hawakan ng mas mahigpit. Huminto siya. Naramdaman ang pumipintig na ugat sa kanyang leeg. Ang utang ng ama, hindi ko ito babayaran ng kasinungalingan. Sa isip niya, nakita niya ang mukha ni Clarissa. Ang kanyang mga mata na puno ng takot pero matatag. Ang kanyang mga kamay na nakatikom sa kanyang tagiliran. Hindi niya ito pababayaan. Hindi na siya tatahimik. Gagawin ko ang tama, sabi niya.
kahit na mag-isa ako. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa maliit na kusina. Saka napalunok siya. Isinara niya ang ilaw, isang maliit na click, at biglang bumalot ang dilim. Tumalikod siya, umahon siya ng hagdan. Ang bawat hakbang ay may langit-ngit na sumasabay sa tibok ng kanyang puso, pabalik sa labas ng bahay. Sa kanyang bulsa, ang susi ng kotse ay malamig, ang metal na nagpapalamig sa kanyang hita. Sa kanyang dibdib, mainit ang determinasyon, isang apoy na hindi na mapapatay. Handa na siya sa laban. Naku mga kaibigan, yung sinabi ni Clarissa sa hardin, tuwing may nagmamahal sa akin, iniisip ko kailan ba ako iiwan nito. Parang sinaksak ako sa dibdib. Alam ninyo yung pakiramdam na parang may multong sumunod sa'yo kahit anong gawin mo? Ako, nung iniwan ko ang trabaho para alagaan ang panganay, 3 buwan akong walang sweldo. Hindi yung pera ang masakit. Yung tanong sa sarili, kaya ko pa ba? Yun ang mahirap. Pero si Mrs. Ramirez, gawa-gawang 150,000 para siraan si Clarissa sa food fair. Yan ay lantarang panloloko, hindi na basta intriga. Grabe, ang kapal naman ng mukha. Pero si Clarissa, hindi siya sumuko. Yung pagtayo niya, yung sinabi niya, hindi para sa sarili, para sa mga estudyante. Yun ang mahalaga. Na yun, paano kung ang mismo magtatanggol sa kanya, si Joseph, ay anak ng alkalde? Paano kung ang utang ng pamilya Ramirez ay hindi lang tungkol sa pera, kundi sa mas malaking lihim? Sa araw ng food fair, kaya ba ni Clarissa na harapin ang expose? Tara, samahan ninyo si Mayor Joy. Hindi tayo pwedeng tumigil dito. Sa maliit na kusina ni Clarissa, umuusok ang kaldero ng gata. Ang bula ay dahan-dahang sumisirit sa gilid ng metal. Naglalabas na makapal, matamis na singaw na pumupuno sa silid. Hawak niya ang kahoy na sandok. Ang bigat nito ay pamilyar sa kanyang palad at dahan-dahang hinahalo ang umiikot na puting likido. Katabi niya si Jem, nakatingin sa kanyang galaw. Ang mga mata ni Jem ay hindi kumukurap, sinusundan ng bawat ikot ng kamay ni Clarissa. Ang pag-agos ng gata sa paligid ng kaldero. Ang tamis ng paho ay hindi dapat sumasapaw sa lasa ng gata, sabi ni Clarissa. Hindi inaalis ang tingin sa kaldero. Ang kanyang boses ay mahina, halos sinasabayan ng lagok-lagok ng kumukulong gata. Dapat makakasundo sila. Yung tipong hindi mo alam kung saan nagtatapos ang isa, saan nagsisimula ang isa. Huminto siya sandali. Pinipigilan ang sandok, hinayaan ang gata na kumulo ng tahimik. Tumango si Jem. Pinagmamasdan niya ang paghalo ni Clarissa, ang steady na ritmo ng kamay, ang pasensya sa bawat segundo. Ang mga daliri ni Clarissa ay nakakuyom sa sandok. Ang buko ay maputi dahil sa pagkakahigpit. Sa kusina, tanging ang tunog ng apoy at ang mahinang lagaslas ng gata ang naririnig. "Ma'am," sabi ni Jem. Sumigla ang boses, biglang pumutok sa katahimikan. "Gusto kong matuto. Turuan niyo ako." Ang mga mata ni Jem ay kumikinang, ang kanyang kamay ay bahagyang nakaangat, parang handang humawak ng sandok. Tumigil si Clarissa. Ang kanyang kamay ay nagyelo sa ibabaw ng kaldero. Dahan-dahan, tumingin siya kay Jem. May pag-aalala sa kanyang mga mata. Pero may pagmamalaki rin, isang kislap na mabilis na naglaho pero nag-iwan ng init sa kanyang mukha. Bumuntong hininga siya. Ang hangin ay lumabas ng dahan-dahan. "Simulan natin sa tamang timpla," sabi niya. Ang kanyang boses ay tila may bigat, parang dinadala ang lahat ng taon ng pagluluto. Kapag nasobrahan ng asukal, masisira ang lahat. Pero kapag kulang, walang saysay. Tumingin siya sa kaldero, ang kanyang mga mata ay biglang naging malabo. Bago pa makasagot si Jem, may kumatok sa pinto. Hindi isang beses, sunod-sunod, 3 matigas na katok, sabay ng mahinang kalampag ng bisagra. Ang tunog ay sumabog sa tahimik na kusina, at si Jem ay napalingon.
Si Rosa ang nasa pintuan. Bit-bit ang isang kain ng mangga at saging. Ang mga prutas ay hinog. Ang amoy ay matamis at bango. Sa likuran niya, 3 pang alumni. May dalang mga sangkap. May dalang mga alay. Nakangiti sila. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa sahig na semento. At ang liwanag mula sa labas ay sumilaw sa kusina. "Ma'am?" sabi ni Rosa. Pumasok nang hindi naghihintay ng imbitasyon. Ang kanyang mga paa ay humakbang ng matatag. Ang kaing ay inilapag niya sa mesa ng may ingay. "Alam namin ang nangyayari. Hindi na namin kayo pababayaan." Sumilay ang ngiti ni Rosa, pero may bigat sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi ay nakaangat, pero ang kanyang tingin ay seryoso, parang may dala itong pangako. "Nung estudyante ako," sabi ni Rosa. Ang kanyang boses ay mahina pero malinaw. "Ikaw ang nagturo sa akin na maniwala sa sarili ko. Na kaya kong magbukas ng sarili kong eatery kahit walang puhunan. Na may halaga ako kahit galing ako sa hirap." Huminto siya. Tiningnan si Clarissa, direkta, walang kurap. "Ngayon, ako naman ang maniniwala sa'yo." Napaatras si Clarissa. Ang kanyang mga paa ay umurong ng isang hakbang. Ang sandok ay nanginginig sa kanyang kamay. Umiling siya, marahan, pero may pagtutol. "Rosa, hindi ko kayo isasama sa gulo ko," sabi niya. Mahina ang boses, halos bulong. Parang natatakot na marinig ng iba. "Mrs. Ramirez, may mga gagawin siya. Baka madamay kayo, baka mawalan kayo ng trabaho, ng negosyo." Ang kanyang mga mata ay dumako sa bawat isa sa mga alumni. Nagmamakaawa. "Hindi ito tungkol sa'yo," sabi ni Rosa. Matatag ang boses, walang alinlangan, walang pag-aatubili. "Hindi tungkol sa'yo. Ma'am, tungkol ito sa paaralan, sa ELB. Kung mawala ang ELB, mawawala ang pinagmula namin, ang pinag-aralan namin. Hindi namin yon hahayaan." Ang kanyang mga salita ay tumama sa hangin na parang martilyo. Tumayo si Clarissa, nakatitig sa kanila. Ang mga kamay niya, nanginginig, pero may hawak na sandok. Ang kahoy ay dumidikit sa kanyang palad. Ang init ng kusina ay bumabalot sa kanyang balat. Sa kanyang dibdib, may apoy na hindi niya alam kung saan nanggaling, isog init na hindi mula sa kaldero. "Ano ang gusto ninyong gawin?" tanong niya. Ang kanyang boses ay biglang matatag, parang ang apoy ay nagbigay sa kanya ng lakas. "Maghahanda kami ng tasting table," sabi ni Rosa, "sa food fair. Hindi upang labanan si Mrs. Ramirez, upang ipakita kung sino talaga ang ELB. Hindi ang gusali, ang mga estudyante, ang mga alumni, ang mga nagtuturo." Ang kanyang mga kamay ay kumilos. Inilalarawan ng isang imahen sa hangin. Tumango si Clarissa. Dahan-dahan, pumikit siya. Ang kanyang mga talukap ay nagsara. Pinigilan ang luha na gustong pumatak. Bumuntong hininga siya. Mahaba, malalim. Parang inaalis ang lahat na pag-aalinlangan. "Sige," sabi niya. "Maghahanda tayo." Umupo si Clarissa sa harap ng mesa. Ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nagdikit. Ang mga kuko ay bahagyang tumutusok sa palad niya. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ngunit pinilit niyang hindi ito ipakita. Hindi siya makatingin ng diretso kay Mrs. Ramirez, ang babaeng nagbigay sa kanya ng trabaho noong wala siyang ibang matakbuhan. Ang mga mata ni Clarissa ay nakatuon sa isang gasgas sa ibabaw ng mesa. Isang mahaba at manipis na guhit na tila sumusunod sa kanyang paghinga. Si Joseph ay nakatayo sa tabi ng pinto. Tahimik. Ang kanyang panga ay nakaigting. Isang ugat ang sumulpot sa kanyang leeg, pero hindi siya nagsasalita. Ang kanyang mga bisig ay nakatiklop. Ang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang sariling siko.
Hinawakan ni Mrs. Ramirez ang isang nakasarang folder sa ibabaw ng mesa. Ang brown na karton ay kupas sa mga gilid at ang liwanag mula sa kisame ay lumika ng anino sa ilalim ng kanyang palad. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang nagtap sa ibabaw ng papel. Tuk, tuk, tuk. Isang ritmong tila sumasabay sa tibok ng puso ni Clarissa. Clarissa, sabi niya, ang boses ay pormal at malamig, parang isang basong tubig na matagal nang naiwan sa ref. May ipapakita ako sa'yo. Binuksan niya ang folder. Ang plastic na spiral ay pumanday sa hangin, isang matalim na tunog. Sa loob ay isang ulat, mga pahina ng akusasyon, nakasulat sa opisyal na letterhead ng ELB. Ang selyo ay pula at tila sumisigaw sa ilalim ng ilaw. Ilang lumagda, pulo salita. Ang mga titik ay nakaayos sa mga hanay. Siksik at mabigat. May resibo akong nagpapatunay na may nakatagong pera ka. Clarissa? Sabi ni Mrs. Ramirez. Ang mga mata ay diretso kay Clarissa. Walang kurap. Mula sa pagbebenta ng mga recipe ng walang pahintulot, tumahimik ang kwarto. Ang tunog ng aircon ay parang isang mahinang dagundong. Ang mga segundo ay tila lumalawak. Sa labas, may dumaan na sasakyan. Ngunit ang ingay ay parang nagmula sa ibang mundo. Sumandal si Clarissa. Ang kanyang dibdib ay biglang humigpit. Ang hangin ay tila umalis sa kanyang baga. Ma'am, sabi niya, ang boses ay pilit kalmado, isang bahagyang panginginig sa dulo. Ipakita ninyo po sa akin ang ebidensya. Hindi gumalaw si Mrs. Ramirez. Ang kanyang mga daliri ay huminto sa pagtapik. Hindi mo kailangan makita ang resibo. Ang kailangan mo lang malaman ay darating ang investigasyon. Hindi mo ito magagawa. Ma'am, biglang sabi ni Joseph. Humakbang siya palapit sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nakabuka. Ang mga palad ay nakaharap kay Mrs. Ramirez na parang humihingi ng pag-unawa. Wala kang karapatang mag-akusa nang ang walang ebidensya. Sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Mrs. Ramirez ang lobby sa labas ng pinto. Isang sulyap sa mga upuang walang laman sa nakasinding ilaw, ang naka-frame na larawan ng kanyang asawa, si Arturo. Ang pilak na frame ay kumikinang ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata na parang buhay pa. Sandali siyang natigilan. Ang kanyang panga ay bumuka ng bahagya. Ang kanyang mga balikat ay tila lumiit. Pero umiling siya. Isang mabilis na paggalaw ng ulo, parang inaalis ang alaala. Ang kanyang buhok ay sumayad sa kanyang pisingi. Mayroon akong sapat na dahilan, sabi niya. Ang boses ay mas matigas ngayon, parang pinto na biglang sumara. Bumukas ang pinto. Ang bisagra ay umingit ng mahina. Si Kiko, nagmamadali, hingal na hingal. Ang kanyang kamay ay may hawak na isang sobre na puno ng papel. Ang mga sulok ay nakatiklop. Ang kanyang mga daliri ay puti sa pagkakahawak. Ang kanyang noo ay may manipis na pawis. Ma'am Clarissa? Sabi niya. Ang boses ay naninginig. Ang mga salita ay nagmamadali. Nahanap ko po ang mga resibo. Itinago lamang ni Mrs. Ramirez. Inosente si Jem. Tumigil lahat. Ang hangin ay tumaas. Isang bigat na biglang bumagsak. Napatingin si Clarissa kay Mrs. Ramirez. Ang kanyang mga mata ay hindi na natatakot. Na yon ay may liwanag na lumalabas. Isang bagay na hindi niya alam na meron siya. Ang kanyang mga kamay ay nagbukas. Ang mga daliri ay nakaunat sa kanyang kandungan. Ma'am, sabi niya. Mahina. Ang tinig ay parang bumubulong sa isang simbahan. Ano ang ibig sabihin nito? Nagbago ang mukha ni Mrs. Ramirez. Ang porma na tindig ay gumuho. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang mga mata ay kumislap. Isang ugat ang pumintik sa kanyang templo. Hindi mahalaga ang natagpuan mo, sabi niya. Ang boses ay pumipiyok, parang salamin na pumuputok. Ilalabas ko pa rin ang ulat. Clarissa, sa food fair, sa harap ng lahat. Tumayo si Clarissa.
dahan-dahan. Ang upuan ay umiling. Ang kanyang mga tuhod ay nakatayo ng matatag. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. "Opo, ma'am," sabi niya. Ang boses ay matatag, parang bakal na nahulog sa semento. "Sige, ilabas natin, sa harap ng lahat." Ang mga salita ay humampas sa hangin na parang isang sampal, tahimik, tuyo at walang babalikan. Napatitig si Mrs. Ramirez. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang lumabas na tunog. Sa unang pagkakataon, wala siyang masabi. Ang kanyang mga daliri ay nanatili sa ibabaw ng folder. Walang galaw. Sandali lang, mga kaibigan. Paano mo ba sasabihin sa isang taong matagal mo nang kinakatakutan na handa na ako? Yon ang ginawa ni Clarissa. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Tumayo lang siya at sinabing, "Ilabas natin sa harap ng lahat." Para sa akin, yun ang pinakamalakas na pahayag na maririnig mo sa isang taong laging tahimik. Si Mrs. Ramirez, yung sulyap niya sa picture ni Arturo. Sandali siya nagduuda, pero pinili pa rin niyang ituloy ang kasinungalingan. Grabe, yung walang hiya. Pero si Clarissa, yung pagtayo niya na parang bakal, hindi na siya yung dating natatakot. Na yung alam na ni Mrs. Ramirez na may ebidensya si Kiko, paano kaya niya tatakpan ang sarili niya sa food fair? Yun ang susunod na laban. Mga kaibigan, kayo, anong naramdaman niyo nang sabihin ni Clarissa na sa harap ng lahat? Ako, para ako may dumaan na kuryente sa likod. Tara, tuloy lang tayo. Samahan niyo ako sa susunod na kabanata. Sa bakuran ng paaralan, puno na ang food fair. Kulay ng banderitas, amoy ng mantika. Mga mesa na may puting mantel, hindi ito ordinaryong araw. Nakatayo si Mrs. Ramirez sa stage. Hawak ang isang folder. Ang microport ay sumitsit ng sandali. Si Clarissa ay nasa harap ng entablado. Nakatayo ng tuwid. Hindi siya umupo kanina. Ang resibong ito ay nagpatutunay na may nakatagong pera si Clarissa. Sigaw ni Mrs. Ramirez. Inihampas ang papel sa hangin. Ang mga tao ay napatahimik. Hindi na gumagalaw ang mga kamay na may dalang platito. Bigla na lang ang hangin ay tila tumigil sa pagkilos. Nagsimulang gumulong ang karamihan. Yon ang unang paghiwa sa kanyang pangalan. Mula sa gilid, umalingaw-ngaw ang boses ni Dante Villanueva. Pabulong, ngunit sapat na para marinig. Ipagpatuloy na lang ang pagbebenta, wag nang patagalin ito. Ang kamay ni Mrs. Ramirez ay bahagyang nanginig. Hinawakan niya ang mesa. Tumingin siya sa folder. Tumingin siya kay Clarissa. At sa sandaling yon, tila may nagbago sa kanyang mukha. Isag maliit na pag-aalinlangan. Ngunit hindi na siya nakatapos. Tumayo si Joseph sa tabi ni Clarissa. Hindi siya sumigaw. Hindi siya sumabat. Umarap siya sa karamihan at ang kanyang boses ay tahimik ngunit matatag. Bago kayo maniwala, tikmanin niyo muna, tumayo si Jem. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumakbo. Naglakad lamang siya papunta sa likod ng stage, kung saan naroon ang tasting table na inihanda nila, mga kawali na nalilinis, mga platong may puting gilid, mga sangkap na nakahanda. Isa-isang sinunda ng mga estudyante si Jem, ang mga alumni, kasama si Rosa, ay pumuesto sa mesa. Walang nag-utos, walang nag-ayos ng pila. Sila ay kusang tumayo, parang iisa ang katawan. At sa harap ng lahat, hinarap ni Clarissa si Mrs. Ramirez. Ang kanyang boses ay hindi sumigaw. Hindi ito umangat. Ito ay tila tubig na umaagos, tahimik, ngunit hindi mapipigilan. Kung gusto ninyong patunayan na hindi magaling ang isang guro, subukan ninyong kainin ang niluto ng kanyang mga estudyante. Hindi nila kailangan ng reseta niya. Kailangan lang nilang tumikim. Inilatag ni Jem ang kakaning paho. Ang amoy ay umusbong, matamis, ngunit hindi nakakasawa. Ang gata ay mabango. Ang malakit na kanin ay tila humihinga sa plato.
Ang mga tao ay tumigil sa pagsasalita. Ang mga ilong ay sumimsim. Humarap si Jem sa lahat. Hindi siya nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay nasa mesa. Ginawa niya ito gamit ang reseta ni Ma'am, pero dinagdagan niya ng kaunting asukal dahil natuto siya sa kanya na ang tamang pagmamahal ay binibigyan ng dagdag na tamis. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag at sa kanyang likuran, ang iba pang mga estudyante ay nagsimulang maghain ng kani-kanilang ulam. Tumayo si Lorna Abad. Ang TESDA coordinator ay lumapit sa mesa. Kumuha siya ng isang maliit na subo. Ngumungguya. Tumango. Ito ang pinakamahusay na assessment na nakita niya sa isang paaralan. Ang mga salita ay tumama sa hangin na parang isang hatol, hindi mabigat, ngunit tiyak. At sa kanyang likuran, nakita ni Mrs. Ramirez ang mga dating estudyante, si Rosa na may-ari na ng eatery, si Kiko na nagtatrabaho sa opisina ng developer. Sila ay nakatayo, hindi sumisigaw, hindi nagtatagumpay, nakatayo lamang, para mga pader na hindi niya kayang ibagsak. Ang depensa ni Mrs. Ramirez ay nagsimulang gumuho. Hindi na siya makatingin sa folder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang bibig ay bumuka. Ngunit ang mga salita ay tila nahihirapang lumabas. Gawa-gawa ang reklamo. Ginawa niya ang lahat dahil sa utang. 2.5 milyon sa alkalde. Ang hangin ay tila lalong lumamig. Walang sumigaw, walang nagulat. Tila ang lahat ay naghintay lamang sa sandaling ito na mangyari. Tiningnan ni Clarissa si Joseph. Hindi siya nagtagumpay ng mag-isa. Nakatayo siya sa tabi niya. Hindi siya hinawakan. Ngunit ang kanyang presensya ay parang sinasabing, nandito siya. Hindi kita iiwan. At sa entablado, si Dante Villanueva ay tumayo. Ang kanyang boses ay tahimik, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Hindi na itutuloy ang pagbili. Ang paaralang ito ay buhay. Ang mga magulang at alumni ay sumigaw ng suporta. Ang mga kamay ay nagpalakpakan. Ang mga balikat ay yumakap. Niyakap ng komunidad si Clarissa. Ngunit sa gitna ng lahat, tumulo ang luha ni Mrs. Ramirez. Hindi siya gumawa ng eksena. Hindi siya sumigaw. Bumaba siya sa stage nang walang sinabi. Ang kanyang mga paa ay tila may dalang bigat na hindi niya kayang bitbitin. At si Clarissa ay naiwan, nakatayo sa harap ng lahat. Ang kanyang notebook ay nasa kanyang kamay. Hindi pa niya ito ibinigay. Tumingin siya kay Joseph. Ang kanyang mga mata ay nagsalita. Mapagkakatiwalaan pa ba kita? At kanino niya ibibigay ang notebook? Ang tanong ay nanatili sa hangin, hindi pa ito sinasagot. Sa isang tahimik na sulok ng food fair, nilapitan ni Mrs. Ramirez si Clarissa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hawak pa rin ang ulat na hindi na niya nailabas. Ang mga tao ay nasa kabilang dulo, abala sa pagtikim ng mga luto ng mga estudyante. Dito, sa sulok na ito, walang nakatingin. Ngunit alam ni Clarissa na darating ito. Humingi ako ng tawad, sabi ni Mrs. Ramirez. Ang kanyang boses ay basag, parang may umiiyak sa loob ng kanyang dibdib. Hindi siya tumingin kay Clarissa. Alam kong hindi ko na maibabalik ang tiwala ninyo, pero pagsisisihan ko ito habang buhay. Alam kong hindi sapat ang sorry. Tumahimik si Clarissa. Hindi siya galit. Hindi na. Ang galit ay lumipas na. Pinalitan ng isang mabigat na pagod. Tiningnan niya si Mrs. Ramirez, ang babaeng nagbigay sa kanya ng trabaho noong wala siyang ibang matakbuhan. Ang babaeng sinisiraan siya. Ang babaeng may utang. Hindi ko kayo itatakwil, sabi ni Clarissa. Mahinahon. Pero, kailangan ninyong harapin ang katotohanan, hindi sa akin, sa mga estudyante. Nandyan sila. Kung gusto ninyong magbago, huwag ninyo akong lapitan. Lapitan ninyo sila. Umatras si Mrs. Ramirez. Tumango siya. Isang maliit, halos hindi halatang tanggo.
at umalis siya. Ang kanyang mga paa ay mabagal, parang may bitbit na bigat na hindi niya kayang dalhin. Tumabi si Joseph. Hindi siya nagsalita. Nakatayo lang siya sa tabi ni Clarissa. Sapat na malapit para maramdaman niya ang kanyang presensya. Hindi niya hinawakan si Clarissa. Hindi niya kailangan. Iniabot ni Clarissa ang notebook. Ang lumang notebook na may tabbed sections. Ang reseta ng kanyang buhay sa ELB. Alagaan mo ito, sabi niya. Ito ang totoong timpla ng paaralan. Hindi ang gusali. Hindi ang budget. Ang mga estudyante, ang mga tala, ang mga pangarap na nasa loob ng pahinang ito. Kinuha ni Joseph ang notebook. Binuksan niya ito. Ang unang pahina ay hindi niya inaasahan. Isang sulat kamay na tala sa papel na may guhit. Ang sulat ng isang bata. 1 tasa ng tapang plus 2 kutsarang pagmamahal plus 1 pitchel ng tiwala. Ikaw. Numiti si Joseph. Maya, sabi niya, halos pabulong. Tiningnan niya si Clarissa. Sisimulan natin dito, sa malayo. Sa gilid ng bakuran, may isang retiradong seaman na nakatayo, si Rodolfo Bautista. Hindi siya lumapit. Hindi siya umalis. Nakatayo lang siya. Nakatingin. Hindi umiwas si Clarissa. Tiningnan niya ang kanyang ama ng diretsyo. Hindi siya napangiti ng malaki. Hindi siya napaiyak. Isang bahagyang ngiti, sapat lang para sabihin na nakikita niya siya. Ngunit, hindi na siya naghihintay. Bumalik si Clarissa sa kanyang mga estudyante. Nakatayo sila sa likod ng tasting table. Ang mga kamay ay puno ng pinggan. Ang mga alumni, sina Rosa, ang iba pa, ay nasa gilid. Nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga estudyante ay tahimik, naghihintay. Huminga siya ng malalim. Sige, sabi niya, tuloy ang klase. At sa pintuan, nakatingin si Joseph. Nako mga kaibigan, yung notebook na yon, yung hardin, yung mga gabing naghintay si Clarissa, lahat yon ay hindi naging sayang. Sa huli, hindi niya hinintay si Joseph para kumpleto siya. Pinili niya ang sarili niya, ang mga estudyante niya, ang klase na hindi niya pinabayaan. At si Joseph, nandyan siya sa pintuan. Saksi na lang sa babaeng hindi na kailangan pang maghintay. Minsan, ang pinakamagandang pagtatapos ay hindi yung may kasamang yakap. Ang tagumpay ay yung kaya mo nang tumingin sa pintuan nang hindi umaasa. Kasi alam mo na sa sarili mo, kumpleto ka na. Kung nagustuhan niyo ang kwento ni Clarissa, pindot ng like at subscribe para sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan, naway hindi masayang ang inyong pagtitiis.